Magandang araw po sa inyong lahat. This is Sister Winnie po from God's Free Christian Fellowship GFCF Japan, Tokyo. So magkakasama po kami nila Sister Elise and Brother Topper dito po sa GFCF Chiba. So God willing, tayo po ay magkita-kita sa susunod. Makabisita po kayo rito sa aming lugar. So anyways, I'm here po dahil nagre-request po Sister Elisa kung paano raw po ba magbasa ng Bible. So, sabi ko, sige, okay, magandang topic yan. So, just give me few minutes lang po to impart or to share with you papaano tayo natin ma-enjoy yung Bible. Actually, okay, may the Lord bless us, no, sa pakikinig ng kanyang salita. So, actually, ang pagbabasa po kasi ng Bible, actually, hindi naman yung complicated eh. Pinapa-complicate lang po kasi natin minsan. Dahil parang ginagawa natin itong obligasyon. So, nagiging burden, nagiging mabigat para sa atin kung iisipin natin tong obligasyon. Pero kung iisipin natin na ang Bible, no, hinahawakan ko po ngayon, I'm holding my Bible in my hand because I love my Bible. Grabe. Tulad ng sabi ko po, hindi ito isang obligation. Kung iisipin natin na ang Bible is the Word of God, it's God's love letter to us. So, hindi po ito magiging isang mabigat na gagawin natin para sa araw-araw. Kundi mai-enjoy natin, magiging part of life, magiging way of life, magiging lifestyle na siya. So ano po ba ang tip na mabibigay ko sa inyo by the grace of God para ma-enjoy nyo rin yung Bible? Okay, ganito lang po yan. Sisimulan ko po sa isang verse sa Matthew chapter 4 verse 4. Si Jesus Christ po ang nagsabi. Sabi niya doon, man does not live by bread alone, but for every word that comes from the mouth of God. So, sa Tagalog naman, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, meaning, kung ang ating pong physical na katawan ay pinapakain natin ng pagkain, no? Mahilig tayo kumain, sa totoo lang, ang sarap pong kumain talaga and really enjoy eating. At kung hindi tayo kakain, syempre, manghihina ang katawan natin, right? So, kinakailangan natin ng nutrients, ng vitamins, mga good diet para maging healthy and strong tayo. Ganon din po sa spiritual, no? So, our spirit needs to be fed also. Kasi kung di natin to pakakainin ng Word of God, na salita ng Panginoon, sabi ko nga kanina, man does not live by bread alone, but for every word that comes from the mouth of God. So, yung spirito po natin ay manghihina. So, pag ang spirito natin ay mahina, anong tendency, anong magiging effect nito sa atin? Syempre, pag ang spirit natin ay weak, and then emotionally we are weak, madali tayong ma-stress, madali tayong mainis, madali tayong magkaroon ng negative emotions, yung maliliit na bagay, madali tayong mairita, no? So, it affects our whole being. Sometimes, pag ang spirit natin is weak, ganun din po yung ating katawan, nagkakasakit tayo. Kasi, hindi po nagkakaroon ng, kasi ang spirit po, if the spirit is strong, and then it follows, no? Every aspect of or other aspects of life ay mararanasan natin yung strength that comes from our spirit. Kasi yung spirit natin, pinapakain natin ang salita ng Panginoon. So, mamaya explain ko po yan further. So, ngayon, paano tayo magbabasa ng Bible para hindi maging boring, para hindi po ito nakakatamad? So, unang-una, sabi ko nga po, number 1 is think that Bible is God's love letter to you. So, di ba, kung nakakatanggap po kayo ng love letter from your boyfriend, girlfriend dati, o kahit naman sino ngayon, husband, wife, anak, kung sino man, di ba, we are so excited to open the letter and read it kasi alam natin mayroong sasabihin yung mahal natin siya kasi mahal natin siya. Meron siyang gustong sabihin sa atin. So, in the same way, ganun din po babasa ng Bible. Una, isipin mo, this is God's word to me. May sasabihin ng Lord sa akin. Kailangan ko ito. At magkakaroon ako ng desire, no, to know more about God and his letter. So, yun ang unang-una. So, pangalawa,
kinakailangan, bago ka magbasa ng Bible, ay magpi-pray ka muna, okay? Number one, think that it's God's love letter to you. Number two, you pray first before opening the Bible. Mag-pray ka, simple lang, sabi mo ganito, Father or Lord Jesus o Holy Spirit, I'm here, nandito po ako, magbabasa po ako ng Bible and I want to know you more. Ayokong magbasa lang just for the sake of reading, pero buksan niyo po yung aking spiritual eyes and spiritual ears to understand your word. Kasi alam ko po na meron kayong magandang message for me. So, ganun lang. As simple as that. Hindi nyo kinakailangan i-complicate yung prayer niyo. Isang sentence lang, isang line lang, okay na okay yan. Pwede nyo sabihin na, Lord, gusto kitang makilala pa. Paunawa mo naman sa akin yung Bible. So, yun. If you pray that sincerely from your heart, believe it or not. And of course, you have to really believe it na may magi-speak ang Lord sa puso mo. So, no, meron akong sinabing first, may sinabi na akong second, and the third is what? You choose a place kung saan ka sa loob ng bahay mo, kung saan ka comfortable, yung hindi ka madidistract. That could be in your house or house, oo nga, sa loob ng bahay. That could be in your room or in your living room or kung saang spot ng bahay mo. Doon walang distractions o less distractions. So, nasa sayo yan. Ikaw nakakaalam ng place mo. Kung sasabihin mo wala akong lugar sa bahay ko, kasi maingay, marami bata, o magulo, ganoon. So, bibigyan ka ni Lord ng ng place or sabihin natin na kasi ang best time, kasi ito, susunod ko na, number 4 is humanap ka ng best time mo. Iko-connect ko yung place, no? Humanap ka na, number 4 is you find your best time kung kailan ka magbabasa ng Bible. So, yung iba kasi, they do it first thing in the morning para walang masyadong noise or distractions o hindi pa, syempre fresh ka pa, 'di ba? So ma-absorb mo mabuti yung babasahin mo. Hindi ka pa distracted ng mga gawaing bahay. So kaya ako sinabi yung number 4, i-connect ko dun sa number 3 na find your place, the best spot in your house is kung wala ka talagang lugar sa loob ng bahay, talagang yun nga lang, gigising ka ng medyo maaga. Kung gumigising ka ng 6 o'clock, gising ka ng 5:30 o kahit mga 5:45. Kasi magi-start ka pa lang naman magbasa ng Bible, so mag-start ka lang ng short time, no? You don't need to really push yourself na magbasa ka ng mahaba. Slowly but surely. So little by little. So kung nagigising ka ng 7, gising ka ng 6:30, so you make some adjustments in your time. It's just a matter of managing your time. Kasi kung talagang gusto mong makilala si Lord, if you want to really have a greater, deeper relationship with God, meron ka talaga gawing action. Meron ka talagang effort na gagawin. Pero alam mo, sa trabaho, nag-e-effort tayo, 'di ba? Pagka tayo ay may mga ka-dates, may ka-meeting, may ka-bonding, so nag-e-effort tayo. So how much more, why not give effort, no? Extra time. Effort for God. Why? It's because God owns everything. He is the source of everything. He is the creator of your life. Lahat ng bagay sa buhay mo comes from Him. So, why not give your best time? So, una, sabi ko, love letter yan ng Lord sa'yo. Pangalawa, ano ba yung sinabi ko? Yung place, number 2 yata yun, number 3 yun, 'di ba? Ano ba yung nakalimutan ko? And then yung time, and then anyway, baka na ano yun na lang ulit. Ano ba sabi ko na, ano ba yan? Nakalimutan ko yung love letter, and then pray. Ayun, pray. You pray first before reading the Bible, and then you find the best spot in your house, and then number 4 is yung best time mo. So, kung hindi ka pang umaga, okay lang yan. Kung gusto mo sa gabi, pwede rin yan. No? Basta before sleeping, pero see to it na hindi ka pagutay-gutay, hindi ka pa pagod, hindi ka pa, kumbaga, meron ka pa rin ibibigay na time, na quality time with God. So, kung sobra kang busy, sasabihin mo sa akin, sobra kang busy, well, ito nga yung time, sinasabi ko nga, kahit magbasa ka muna ng 5, 10, 15 minutes a day, it's fine.
So you don't need to push yourself na you read long passages or long chapters kasi nga hindi ka pa sanay. So you have to start slow. So meaning kasi pag nag-start ka ng ng slow, and short reading, mas madali mo siyang ma-absorb. Kasi laging ito yung principle the less the more. Ano ibig sabihin ng the less the more? Marami kang ngang nabasa, pero hindi mo naman naintindihan, hindi naman nag-sink in, 'di ba? Pero kahit na one passage lang 'yan o one chapter lang 'yan at binabasa mo siya ng slowly, and then mas maa-absorb mo siya, magsi-sink in siya. At pag na-absorb mo siya at nag-sink in 'yan deeply in your heart, doon mo makikita na ah, yung impact ng Word of God, ng Bible sa'yo. Kasi hindi tayo pwede magbasa just for the sake of reading eh. Meron kang purpose kung ba't ka nagbabasa. You want to know more God, you want to understand His Word kasi gusto mong magkaroon ng changes, transformation sa buhay mo. Gusto mong magkaroon ng pagbabago. May makita kang magandang nangyayari, gusto mong sumunod sa Kanya, gusto mong malaman yung perfect will ng Lord sa buhay mo, sa purpose ng Lord sa family, will ng Lord sa family, o sa trabaho, o sa anumang area ng buhay mo. So, okay. So, pagka nag-ano ka na, nagbabasa ka na ng kahit na few minutes a day lang, and then you make it a habit na kahit 5, 10, 15 minutes a day lang 'yan, it's okay, no? Kasi pag na continue mo 'yan o naging habit mo siya for 30 days, I guarantee you, yung 15 minutes mo, ano na 'yan, parang for you it's too short already. Parang the more you are desiring kasi sobrang ang ganda ng Bible. Akala lang ng marami nakakatamad, nakakaantok, pero hindi lang kasi natin alam how to read the Bible rightly or properly. So parang kaya sa umpisa pa lang, ang tendency is iisipin pa lang natin magbasa ng Bible, parang nauunahan ka na ng doubt, nauunahan ka na ng katamaran. Kasi bakit? Kasi at the back of your mind, ang hirap ng Bible, hindi ko maiintindihan ito. So, but now, God is speaking to you through me. I'm telling you, and God is telling you and reminding you that Bible is so beautiful. It contains a lot of promises of God. And if you want to know God's purpose for you and His will for your life, at kung gusto mong makita talaga ng real change in your life, dito mo makikita yan sa Bible, sa pagbabasa mo. So make it a habit every day, 5, 10, 15 minutes a day. And then as I have said, masusurprise ka na lang. Hindi, lumalagpas ka na dun sa 15 minutes. Okay? So, ano pa, hindi lang basta magbabasa ka. So, throughout the day, pag let's say, nagbasa ka sa morning, throughout the day, let's say, nasa train ka, instead na nag-iisip ka ng problema mo, o wala kang pera, may kaaway mo yung asawa mo, o anak mo, o kung sino man sa trabaho mo, instead na iniisip mo yon, ang isipin mo yung binasa mo kaninang umaga na Word of God. Let's say, kung ang nabasa, tulad ng sinabi ko kanina, man does not live by bread alone, but for every word that comes from the mouth of God. Example lang ito. So, kung yun na nabasa mo kaninang umaga, ang gagawin mo, pag nasa train ka, o kaya ay nasa bus ka, or wherever you are, kahit nagkatrabaho ka, yung kamay mo gumagalaw, isipin mo lang yon, dapat pala, hindi lang ako puro kain. Dapat pala, nagbabasa rin ako ng Bible. Kasi yun ang sabi ng Lord. So you keep on you keep on thinking about it. So makakatulong yun sa kasi yun ang magpapalakas sa sabi ko nga 'di ba na the word of God, it will make your spirit strong. Kaya pag strong ang spirito mo, pag pinapakain mo ng pinapakain everyday ang spirito mo ng word of God, makikita mo parang alam mo yung mga benefits pag malakas ang spirit mo. You have peace, you have joy. Kahit meron kang problema, hindi mo alam bakit ang saya-saya mo. Meron kang strength na kahit na meron kang mga
mga circumstances na talagang overwhelming, pero meron kang ibang pakiramdam talaga. So, ikaw mismo madi-discover mo yan pagka you follow these simple steps or simple tips. Okay, so you meditate. Ngayon, kung hindi ka nagbasa kanina umaga kasi panggabi ka, I mean, when I say panggabi, you are a person who likes to or active ka paggabi, so doon ka magbasa at kung naman yung binasa mo kagabi tapos the following day, yun ay meditate mo the following day. So, wag kang ma-stress ha, wag kang ma-pressure kasi just enjoy it, no? Hindi mo kinakailangan may stress pag magbasa ng Bible or meditate. Sabi kasi magbasa, sabi mag-meditate. No. Sabi mo, Lord, speak to me. Nagbasa ako kanina, hindi ko maganong naintindihan, pero help me to understand. Kasi alam ko na marami pa akong dapat matutunan sa buhay na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. So, and then, ano pa? Okay, maybe ang next question ninyo is saan magsisimula? Sa dinami-dami ng books dito sa loob ng Bible na to, saan ka magsisimula? Okay, depende yan sa'yo. So, okay, merong mga, bago akong born again, ang sabi sa akin nun ay sa Book of John, which is you can find it in the New Testament. So, okay naman ang John, pwede ka magsimula sa Mark, Luke, Matthew, Mark, Luke, and John. Pwede ka magsimula dyan or kay John muna. Kasi kay John, yun ang, ang tawag yan kay Matthew, Mark, Luke, and John. Four Gospels yan. Almost the same, no? Ang kanilang, yung contents ng Bible. So, kung kay John, okay, pwede ka mag-start dyan kay John. Okay, kay Mark naman pwede rin kasi medyo maikli siya pero makikita mo yung short message about the birth, the life, and the death and the resurrection of Jesus Christ. So para-pareho mo makikita yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. So kahit naman saan dyan ang simulan mo, walang problema eh. Walang talo diyan. Doon mo makikita mo pa rin, mababasa mo pa rin, mai-enjoy mo pa rin, maiintindihan mo pa rin kung ano yung purpose ng pagpunta ni Jesus dito sa earth, dito sa lupa. So ngayon, pwede ka rin sa Genesis magsimula. Bakit sa Genesis kung gusto mo magsimula? Although sasabihin mo, alam ko na yung Genesis, andun si Eva, andun si Adan, andun doon yung Ahas, andun doon yung si Noah, no? Alam mo na yan. Pero alam mo ba, pag nagbasa ka ng Bible, huwag mo sabihin na, ay, nabasa ko na to, alam ko na to. No, wag ganon. Ako ilang beses ko na nabasa yung Bible by the grace of God. Pero lagi akong expectant na may sasabihin ng Lord sa akin, na meron siyang new insights and revelations na sasabihin sa akin. Kung ikaw ay nagugutom sa pagkain o sa kung anong favorite food mo, kung ikaw ay kung ikaw ay hungry and thirsty, okay, for something, kahit hindi sa pagkain, no? Ang dami nating kinauuhawan, kinagugutuman sa mundong ito. Ganun din, magkaroon ka ng hunger and thirst for the Word of God. So, maging expectant ka that the Lord is going to speak to you na kahit nabasa mo na a lot of times, narinig mo na a lot of times yung story na yan, katulad ng David and Goliath, no? Alam natin yan, Samson and Delilah. Pero magkaroon ka lagi ng hungry heart and thirsty spirit na, Lord, kahit nabasa ko to, you are going to speak to me, I will understand you more, your plan for me. So, bakit sa Genesis? Kasi doon mo makikita yung kung paano nag-start ang Lord, hindi lang sa creation, kung hindi yung relationship of God with Israel. Yung relationship of God with people, na which is kasama tayo doon. Nauna lang silang ipinanganak sa atin. Pero doon natin makikita kung paano nilikha ng Lord ang mundo at kung paano nagsimula yung kanyang relationship with the people. Na doon mo makikita yung history, no? Actually, napakaganda po ng Genesis at sunod-sunod na yon. Actually, nung nagsimula ako magbasa ng Genesis, although nung bago po akong Christian ay hindi naman ako agad nagbasa sa Genesis kasi I was advised nga po na magsimula ako sa New Testament, so yun ang ginawa ko. Pero when I started reading the book of Genesis, tapos kinontinue ko na Exodus, Leviticus, and so on and so forth,
grabe po, masalo ako na in love sa Bible. Masalo ako na, ay ganito pala yun, ay ganun pala yun. So, amazing po talaga yung Bible. Kaya until now, biyaya po ng Panginoon, I still love the Bible. I'm falling in love with the Bible day by day, na parang kulang na kulang yung oras sa pagbabasa ng Bible. Kung pwede nga lang, no, huwag na magtrabaho sa loob ng bahay, no, hindi naman pwede yung marami tayong dapat gawin. So, balance lang naman lahat dapat, no? So, there's a time for everything. Pero what I'm trying to say is, yun po, pwede kayo magbasa sa Genesis kung gusto niyo. And then, dahan-dahan lang, huwag kayo nagmamadali. Pag nagbabasa kayo, kinakailangan prayerfully pa rin. Parang ganito yan. Okay, nagbabasa ka, pero in your heart, nagpipray ka, you're speaking to God, you're talking to God, Lord, help me to understand. At buksan mo yung spiritual eyes ko para maunawaan ko. Okay, and then, kung ayaw nyo naman sa Genesis, no? At ayaw nyo rin sa Matthew, Mark, Luke, and John, or kung natapos nyo na yung Matthew, Mark, Luke, and John, o kahit John lang muna, o Mark lang, o Matthew, or si Luke, pwede na kayo magsimula sa book of Philippians, Colossians, no? Ephesians, kasi yan yung mga, what do you call that? Yan yung mga Christian living, the right Christian living. So, dyan natin makikita yung mga papaano tayo tinuruan ni Paul. Si Paul ay isang apostle, the super apostle, no? Paano niya tayo tinuruan, paano tayo mabuhay bilang isang Kristiyano sa tamang pamamaraan. So, kung ayaw nyo naman doon, pwede kayo sa Psalms din. Sa Psalms naman, ay makikita nyo rin yung kung paano naman na yung pang-araw-araw din nating buhay doon. So, Proverbs maganda rin. So, doon, yung sa mga nabanggit ko, doon muna kayo magsimula. Kung ipag-pray nyo, Lord, ano po ba sisimulan ko? Okay, so ngayon, kung nagbabasa kayo at meron kayong hindi maintindihan at ilang beses nyo nang binasa, okay, wag kayo ma-stress. Lord, di ko po ito naiintindihan. Help me to understand. Pagka hindi mo pa rin maintindihan, di laktawan mo na lang muna siya. Mag-proceed ka doon sa susunod na mga passages. Kasi, pag binasa mo yan ulit sa susunod, um, possible, no? Na, yes, possible kasi madalas mangyari sa akin yun eh. Pag nagbabasa ako at hindi ko naintindihan, nililive ko lang siya, tuloy tuloy lang. Sige, basa lang ng basa. Tapos ayokong ma-stress ng, di ko maintindihan. I don't understand this, no? So, ito, basa lang. Yung pala, meron sa susunod ng mga passages, ah, yun ang maiintindihan mo siya. And then, sometimes, nakakonect yun doon sa hindi mo maintindihan. Kaya magiging clear na rin sa'yo. Pero kung talagang in case na hindi mo siya maintindihan, it's fine. Kasi susunod, papaliwanag, papaunawa yan ng Lord sa'yo. So, yun lang. And most especially, of course, reading is not enough. Okay, reading is good. Meditating the Word of God is good. Pero most especially, it's the application. Ito yung dapat ipamumuhay natin kung ano yung nababasa natin. Let's say, sinabi ko kanina, Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but for every word that comes from the mouth of God. So, paano mo i-apply yun? Okay? Kasi pag nagbasa ka, kung masipag ka at may oras ka, kumuha ka ng pen and paper mo. Ilagay mo doon, ano bang ibig sabihin ng verse na to sa akin? Paano ko ba okay, yun ang first question. Anong ibig sabihin ng verse na ito sa akin? Yun ang first question. Number 2, paano ko ito a-apply sa buhay ko? Okay, yun ang mga possible question. O kaya pangatlo, pwede rin, anong gusto nang gawin, anong pinagagawa ng Lord sa akin sa verse na ito o sa nabasa kong ito. Yon. So, um, actually, I hope na, grabe ang haba na, no? So, I hope na maipasok ko ito. Maipasok. Sobrang haba na pala. Parang Bible study na rin tayo, di ba? Pero okay lang to. So, okay, meron kasi tinatawag na, sige, sa susunod na lang siguro para di na masyadong mahaba. Basta yun na lang muna ang tanong na yun. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Okay, ano ang ibig sabihin ng verse na to? Okay, itong binasa ko. Number 2, paano ko to i-apply sa buhay ko? Okay, o kaya number 3, meron bang ipinagagawa ang Diyos sa akin mula sa verse na ito o sa verse na ito? Yun. So,
those are some questions na para matulungan ka para lumabas yung meaning nung Word of God na binasa mo. Okay? Kaya naman, pwede mo ring itanong, meron ba akong kasalanan na dapat kong i-confess dito sa passage na ito? Okay, going back to what I've said dun sa Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but for every word that comes from the mouth of God. So, anong ibig sabihin nito? Itong verse na to na nabasa ko. Dapat pala yung hindi lang ako nag-enjoy o kumakain ng pagkain physical, pero kailangan nabubuhay din pala ang tao sa salita ng Panginoon. Okay, yung Word of God. Paano mo ito ma-apply? Paano ko ito i-apply sa buhay ko? Okay? Kailangan magbasa ako ng Bible. Kasi kailangan na ang spirito ko ay mapakain ko kasi kinakailangan, yun ang sabi dito sa Bible na sa verse na to. Tapos pangatlo, may inuutos ba ang Diyos sa akin dito sa verse na to? Yes. Pakainin mo yung spirito mo by reading the Bible. Meron ka bang dapat i-confess? Diba? Meron ba akong dapat i-confess na sin o kasalanan dito sa Bible verse na to? Yes, meron. Lord, I'm sorry. Hindi po ako kumakain ng Word of God. Hindi po ako nagbabasa ng Bible. Hindi ko po pinapakain ng spirito ko. So, ganun lang kasimple. So, kung wala kang time na gawin yun, pero I believe, sa haba ng pag-Facebook natin, ang dami nating oras, 'di ba? So, bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit, tama ba yun? Bato-bato sa langit, tamaan bukol at magbago na. Yun, 'di ba? So anyways, mga kapatid namin dyan, the Lord has a great plan for your life. Sabi po ng Joshua 1:8, okay, do not let this book of the law, depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be prosperous and successful. So that you may carefully do everything written in it, and you may be prosperous and successful. So, wag daw nating ilalayo ang salita ng Diyos mula sa bibig natin. Ibig sabihin, lagi natin itong sasambitin. Paano natin sasambitin ang Word of God kung wala naman tayong nababasa, kung wala namang di tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Sabi, bakit natin babasahin, bakit natin magbabasa? Para daw lagi nating para ang bibig natin, yun lang ang sinasabi natin. Laging, pag may problema, Word of God pa rin. Pag inis, may Word of God pa rin. So, makikita mo kung paano gagalaw ang salita ng Panginoon ng Diyos sa buhay mo. At tapos, sa verses na sinabi ko, Joshua 1:8, that you may be careful to do everything written in it. Pag lagi pala natin binabasa at minimeditate ang Word of God, magiging madali na sa atin na sumunod. Kasi, nagiging parte na siya ng buhay natin. So, kung nagiging parte na siya ng buhay natin, magiging madali na natin tong i-apply o gawin o sumunod sa Diyos. At sabi yung karugtong doon, so that you may be prosperous and successful. Yung pala yun. Maraming gustong maging successful, maraming gustong maging prosperous, gustong maging mabless, gustong mag-advance ang buhay, gustong gumanda ang buhay, pero ang secret lang pala nasa Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in it, and then you will be prosperous and successful. So, yun lang po. At I believe with all my heart kung paano maraming tao ang nabago because of God's Word. You are next in line. Kayo na po yung kasunod. Basta ang gawin nyo lang po is from the heart. Tell God that, Lord, I'm tired of my life. Paikot-ikot lang ang buhay ko sa mundong ito. I do not know, no? Pero maybe some of you, meron kayong emptiness na nararamdaman sa puso ninyo, na masaya kayo throughout the day, sa kaisya, sa trabaho, sa family, pero at the end of the day, pag nakahiga, parang may kulang, something is missing.
may emptiness sa puso na nararamdaman ninyo. Alam niyo po, the answer to that is Jesus. Marami pong tao naghahanap ng ways to really experience good life, satisfying life, abundant life. Pero many were disappointed and frustrated. Why? Because things in this world, they are only temporary. Because we were created with a spirit. At yung spirit na yon ang natin, no? Ay, ang Lord lang po ang pwedeng, the Lord, only God could really touch our spirit. At ang spirit natin, pag iyon po ay na-touch ni Lord, kasi galing tayo sa Kanya. So, doon lang tayo magkakaroon ng satisfying life and meaningful life and purposeful life. So, gusto ko pong tapusin ito sa isang I believe, hindi ko po alam, no, kung ilan po ba sa inyo yung, I believe, nagba-Bible study na po kayo with Sister Elise. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo, bakit nga ba tinawag na born again? Kasi maaari sabihin nyo ang born again ay religion. Or maaaring magpapalit ng relihiyon. Pero hindi po. Alam niyo po, ang salitang born again, akala ko rin po dati yan ay new religion. Kaya ayoko pong mag-join actually. So, ang nangyari po niyan is my office mate, no, was inviting me to go to their church. Pero sabi ko, noon po ito sa Philippines po ito. Sabi ko, nag-church din naman ako. It's just the same thing, ganoon. Pero kakukulit po niya ay nag-yes na rin ako kasi anniversary daw nila. So, sumama po ako. And then I realized when I was there na iba po pala. So, ganito ba na-find out ko? Na-realize ko po, sorry po, kasi merong GC po kami na may Bible study din sa kabila. So, kaya nagre-ring po ito. So, anyway, teka lang po Ayan. Okay. So, ang born again po is si Jesus Christ mismo po ang nagsabi sa John chapter 3 verse 3, John chapter 3 verse 5. Unless a man be born again, he cannot enter. Una, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. So, kung si Jesus Christ po ang nagsabi ng born again, ibig sabihin, importante, mahalaga yon. Hindi dapat ipagwawalang bahala. Kasi kala ko lang noon, ano lang yan nung mga 1960s, 1930s, no? Kala ko ganun lang yun, sumulpot lang bigla. Yung pala, naintindihan ko sa pagbabasa ko ng Bible na si Jesus mismo ang nagsabi ng, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, kailangan ma-born again pala ang tao. Anong born again? Papanganak muli, lalabas ulit sa tiyan, di ba? Hindi naman pwede yon. Ibig sabihin doon, born again in the spirit. Kasi yung spirito natin dapat ma-born again, ipanganak uli. Bakit kinakailangan ma-born again yung spirit? Kasi, kung babalik tayo sa Genesis, kay Eva at kay Adan, sabi ng Lord ng Diyos sa kanila, you can eat all the fruits in the Garden of Eden, but you cannot eat the one in the middle. The fruit of the knowledge of good and evil. The moment you eat, no, sa oras na kinain ninyo, yung bunga na yan. Actually, hindi po mansanas yun, no? Kala natin mansanas, hindi po mansanas yun. Ay, ang sabi po nila is pomegranate ba ang tawag doon? Tama bang pronunciation ko? So anyways, pag kinain daw po natin yung bunga na yon, sabi niya ni God kay Eva kay Dan sila, the moment you eat that fruit, you will surely die. Pero the question is, namatay po ba sila? Nung agad, the moment they ate the fruit, namatay ba sila? Di ba hindi? Physically, they're still alive. Pero anong namatay sa kanila? Namatay po yung kanilang spirito. So meaning, sila ay ginawa ng Lord sa Garden of Eden. Create sila. So meron silang right relationship with God. Meron silang good fellowship with God. May bonding sila. They're so happy inside the Garden of Eden kasi meron silang connection with God. Pero nung kinain nila yung bunga na yung fruit na yun, namatay ang spirit nila, nagkaroon na, that very moment, nagkaroon ng
disconnection. Nagkaroon sila na ngayon ng pagkakahiwalay, separation. Siyempre, God is Spirit and His Spirit is alive. So, hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang tao na naging makasalanan. Kasi namatay ng espiritu ni Eva at ni Adan nung kinain nila yun. Kaya pinatapos sila sa Garden of Eden. That's why, going back sa sinabi ni Jesus Christ, anong sinabi ko? Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So meaning, yung spirito na namatay kay Eva at kay Adan, naman na po nating lahat yan. Ano sabi sa Psalms 51:5? Nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina, ako ay makasalanan na. Imagine po natin yun. Akala natin na mga sinners lang ay sino? Yung mga rapists, mga magnanakaw, yung mga marites, yung mga nagsusugal, yung mga kriminal. Akala natin yun lang mga sinners. Pero kung babasahin nyo po, sige, basahin nyo po, may Bible po kayo dyan. Psalms 51 verse 5. Even at birth, I am already sinful at birth. So meaning, nasa sinapupunan. Bakit? Kasi lahat ng mga pinanganak magmula kay Eva noon, ano pong nangyari? Namana po natin yung kasalanan na yon. Kaya lahat po ng mga pinapanganak ngayon sa mga hospital, ng mga kumadrona sa oras na to, lahat po yan, or everyone is sinner. Narinig na po natin yung original sin. Doon po natin nakuha yan kay Eva at kay Adan. Kaya sabi ni Jesus Christ, kinakailangan maborn again ng Spirit para makapasok sa kingdom of heaven. Para makapasok tayo sa langit. So meaning, walang ibang paraan para makapasok sa langit pag namatay tayo o pag dumating si Jesus Christ kung hindi ma-born again. So born again, it's not a religion, but it's what? It's a relationship with God kasi nawala yung relationship ni Eva ni Adan nung nagkasala sila at napasa sa atin yun na wala rin tayong relationship with God. So ang nangyari is kinakailangan maborn again ang spirit natin. So paano maboborn again ang spirit natin? Simple lang po. Romans 10:9. Ano pong sabi sa Romans 10:9? If you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus was raised from the grave or was raised from the dead, and then you are saved. So kung i-confess mo ng bibig mo na si Jesus ay Diyos, siya ay Panginoon, at paniniwalaan mo sa puso mo na siya ay namatay at siya ay nabuhay na muli, and then ikaw ay maliligtas. Ganun lang po kasimple yun. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So binigay ng Diyos Ama si Jesus para magkaroon tayo, para sa ating lahat magkaroon tayo, para mabayaran ang kasalanan natin. Kaya ngayon po, Good Friday po tayo sa Philippines, right? Remember po natin yung the death of the passion of Jesus, the death of Jesus Christ. So ganun lang po kasimple yon. Hindi po natin kinakailangang magpakabait, magbigay ng abuloy, gumawa ng mabuti para makapasok sa langit, which maganda po yung mga sinabi ko na dapat nating gagawin yon. Pero hindi po yun ang way to go to heaven. John 14:6. Ano sabi ng John 14:6? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ano yung the? Hindi niya sinabing, I am a way, the truth, and the life. Ang sabi niya, I am the way, I am the way, the. Siya lang, wala nang iba. Ako ang daan. Sa Tagalog, I am the way, the truth, and the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by through me. So, ngayon po, ganun lang kasimple. Ulitin ko po, ang born again, it's not a religion, it's a relationship with God. It's a genuine, personal relationship with God na kinakailangan magkaroon po tayo noon kasi nga, kung hindi maboborn again ang spirit natin, nakadisconnect tayo kay Lord, nakaseparate pa rin tayo sa Kanya, at kung tayo separated from God, ano sa tingin mo mangyayari sa buhay mo kung disconnected ka from the God of life, from the God of joy, from the God of peace, from the God of blessing? Siya ang source of everything. Pag nakadisconnect ka dyan, ano sa tingin mo mangyayari sa buhay mo? Wala lang. Sometimes masaya, sometimes hindi. Wala lang. Sometimes may pera, sometimes wala.
Parang, parang roller coaster ang buhay. Pero, when you're in Christ, pag na-born again ng Spirit mo, meaning nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos, tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Panginoon mo tagapagligtas, sigurado, little by little, magkakaroon ng kaayusan ng buhay mo. Unang-una, blessing na sigurado magkakaroon ka ng eternal life. Mamatay man tayo anytime. Dumating man si Jesus anytime. But because our spirit is born again, because we receive Jesus in our hearts as Lord and Savior, and then definitely will go to heaven. And ano pa, marami po. Actually, haba ang Bible, actually 40 minutes na pala tayo. Hahaba po ang Bible study natin kung sasabihin ko sa inyo ang daming nangyari. Maraming mangyayari pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo as Lord and Savior. So, to God be the glory. Alam ko po na mahaba po ang aking mga nabanggit, pero ito lang po yung gusto kong iwan sa inyo. God loves you. God has a great plan for your life. You can never find the true meaning of life in this world except through Jesus alone. And Jeremiah 29:11, God said, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future." So maganda po ang future natin in the hands of God. When you make Jesus as your Lord and Savior, there will be tremendous changes that will come to your life. Hindi ko sinasabing perfect ang buhay mo. Hindi magiging perfect yan. Never magiging perfect ang buhay natin because we are living in an imperfect world. But what what God will give you is perfect peace and perfect joy. Na even in times of difficulties and sufferings and uncertainties and confusions in this life, in this world, you will still feel or enjoy the peace of God. At ang magandang plano ng Lord, sigurado yon mangyayari sa buhay mo. So, ulitin ko, kung gusto mong, if you want to receive Jesus in your heart as Lord and Savior, kung gusto mong maborn again ang spirito mo, kasi sabi nga sa John 3:3, John 3:5 na kinakailangan maborn again ang spirito natin. So yun lang, at i-invite kita to please repeat after me this prayer of acceptance. No, hindi ko ayokong tapusin ng message na to na hindi ko na gusto kitang i-assure na meron kang eternal life, meron kang salvation. So if you really want to receive Jesus in your heart as Lord and Savior, pakiulit niyo po ang prayer na ito from your heart. Okay? Sige po. Close our eyes po. Hallelujah. Pakiulit niyo po sasabihin ko line by line. Father in heaven, thank you for your great love for me. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan, mga nagawang pagkakamali. Inaamin ko na ako ay makasalanan. And thank you for sending your Son, Jesus Christ. He died on the cross for my sins. I receive Him. I receive Jesus in my heart as my Lord and Savior. Forgive me, Lord. And I receive your forgiveness right now. Magmula po sa araw na ito, kayo ang aking Panginoon, kayo ang aking tagapagligtas. I place my life in your hand, and I allow the Holy Spirit to lead me and guide me in my everyday life. Help me to know you more, to know your plans for my life, your purpose. Tulungan mo po ako na mabuhay ayon sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang buhay ko kasama ang aking buong pamilya. Salamat po sa inyong pagmamahal.
In Jesus' name, amen and amen. So, yun, congratulations po. At now you're born again in the Spirit. Hindi po yan religion. Kundi kayo po ay na-born again in the Spirit. Meaning, you have now a connection with God, personal relationship with God. Okay, palakpakan niyo po yung sarili ninyo. Ayan, glory to God, praise God. So, yun lamang po. Napakahaba po ng aking mga nabanggit ngayon. Pero I believe na may natutunan po kayo. And gusto ko pong ulitin, paano po tayo magbasa ng Bible, how to read the Bible, how to enjoy the Bible. Number one is to, you just to believe or think that it is God's love letter to me. Okay? Number two, you pray before reading the Bible. Number three, okay, you find a best place, best spot, best area in your house. And then number 4 or number 5, your best time to read the Bible. And then, syempre, pag sinabi kong read, kasama na rin meditation yun throughout the day. And then number 6 or number 5, basta kayo na po mag-number, no? Inaano ko na lang sa mind ko. And then last is the application of the Word of God. So, kinakailangan magkaroon po dito ng application. Halimbawa, nabasa mo na, forgive your enemies, love your enemies, o kung meron kang kaaway, may umaaway sa'yo, so i-apply. Dapat ay patawarin na, ikaw na gumawa ng first move, wag mo na siyang hintayin, dahil nag-speak na ang Lord sa'yo, so i-apply mo na. Mahirap, pero bibigyan ka ng grace ng Lord para magawa mo yon. Okay? So, I hope and I believe and I pray that you will continue to grow in your faith. Magbasa ka ng Bible every day. You attend the Bible study. Salamat sa buhay mo. Nyo, Brother Topper and Sister Eliza, na you help these people. You help them to really grow in their faith, to really grow deeper in their relationship with God. Sasabihin ko po sa inyo, this is the best thing that ever happened in your life nung nagkaroon kayo ng tamang relasyon sa Diyos. Kasi akala natin meron tayong relationship, pero hindi po sapat yun. So, salamat po at thank you for giving me the opportunity, Sister Elisa, to share the Word of God. And I know, mabibless po ang Bible study nyo dyan every Sunday or kung kailan kayo nagba-Bible study, and more souls and more friends to come to join the Bible study. So, wag po kayong mapagod sa buhay ninyo. Just keep on trusting the Lord. Alam ko pong maraming pressures and stress every day. Marami pong mga pagsubok na dumadaan sa buhay. Pero alam niyo po, the Word of God is going to be your strength. And sabi po ng Bible that the Word of God is, this is not only our food, no, pero it gives us comfort in times of suffering. So, marami kayong madidiscover pag nagbasa kayo ng Bible. Marami po kayong malalaman na akala nyo alam nyo na yung Bible. Hindi po. Marami pa po kayong madidiscover na it will really change your life. It will really change your mindset. Makikita ninyo, ay, ganito na pala ako, laki na pinagbago ko, hindi na ako nagmumura, ay, hindi na ako madaling magalit, hindi na ako magaling mainis, ay, hindi na ako marites, ay, hindi na ako madamot. So, kasi the Word of God is like a water. Hinuhugasan po tayo niyan. So, marami pa po tayo dapat pag-usapan, sa totoo lang, pero super duper masyado na po mahaba ang aking mga na-share sa inyo. So, I pray for you, Father in Heaven. Salamat po, Lord, for the opportunity of sharing your grace and your love for these people, na you will continue, God, to open their spiritual eyes. They will become so hungry and thirsty for the Word of God. Marami po kayong gustong iparating sa kanila, at sa pagbabasa po nila ng Bible, magiging excited sila kung paano sila excited sa maraming bagay, higit silang excited sa iyo, Lord. Thank you for this new
relationship with you and continue to bless them and empower them. Ano man ang kanilang mga pagsubok, pangangailangan, problema sa buhay. Kayo po ang good God. Kayo ang good Father, providing. Kung meron sino may sakit, we speak healing to them, Father, right now. In Jesus' name, sino mga walang trabaho o nahihirapan sa trabaho, I pray, Lord, na tulungan mo sila. Kayo yung helper namin in all things at all times. Hindi kayo nagkukulang, hindi kayo nagbabago sa kanilang mga asawa, pamilya, anak, aspeto na anumang aspeto ng buhay nila. God, I speak your favor and blessings to continue to just come upon them and enjoy the goodness of God. Lord, salamat. Mahal mo kami. Kayo ang unang nagmahal sa amin. Pagpalain niyo po ang Bible study nila, ang buong sambahayan ni Brother Topper at ni Sister Eliza at lahat po silang nakikinig ngayon at kanilang pamilya din. Salamat, Panginoon. Words are not enough to really say thank you for being so good to us because you have been a good God to us and you never fail to love us and to provide for us. Thank you, Lord, for loving us first. To God be all the glory. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Okay, thank you so much. God bless you all. Love you all with the love of God. Thank you so much. Bye!